Hello mga ka-Sunset Moments. Magandang araw po sa ating lahat. At ito nga, sunset na rin dito sa Japan. Although hindi mo makita-kita talaga yung mga golden rays or sunset mismo, no? Because we're still in winter season, no? Medyo talaga, rare moment lang yung makita mo yung araw talagang lumulubog. But it's nice also sa gabi, na kung walang snow, na still you have the time to look on the you can see the full moon or the stars, no? Pero still on this winter time, very rare din yung mga ganon. Yesterday wala po tayong upload, and that's because of my physical condition. A little thing on, siguro nagkaroon ako ng na nanibago sa pagbalik ko sa mga sit-ups, na kasi 3 days na akong inano kong every other day sana, pero yung kahapon, no, inano ko, tinudo-tudo ko na naka 120 ako kahapon. Kaya after or by noon time, ma-feel ko na parang laylay yung legs ko, na ang hirap itayo, at parang gusto niyang hindi lang iupo kundi talagang ihiga. So anyway, one thing is nag-weekend vacation yung mag-ina ko dun sa Tokyo. So sa sinulat ko dito at na-post ko sa Facebook, na home alone ako dito, na tinawag ko lang na Home Alone the Riles, na parang kay Dolphin na Home Alone the Riles, na. Pero that's it, na. It's my simple day and time na I can go freely dito. Free akong maghugas-hugas dun sa kitchen kasi usually pag andun si Mrs., na siya ang andun, at mahirap na kasi maliit lang yung space dun sa kitchen eh. Pag nagluluto siya doon, andun na yung mga niya, gamit-gamit. Pero after cooking, maglilinis-linis man ako doon, meron siyang tinatabi-tabi na pang lunch na rin yon, gagamitin niya para sa mga susunod na luto. Kaya hindi ko basta-basta ma-touch doon or i-relocate, kumbaga. Then kahapon, yun nga, libre ako, kaya I tried to do the cleaning doon sa lavatory, and then dito rin, itong carpet, talagang inaano-ano ko dito sa and I wash my blankets, mga bed sheets. So I got the time to really clean the room, nag-open doors ako para ma-refresh yung hangin dito sa loob, kasi almost 24/7 na talagang sarado. Kaya I tried to let the air come in para magkaroon din ng fresh air, no? Although dito ako sa room, I don't want to go with that very very cold wind, no? Kahapon na nag--3 ngayon, okay, +4 ngayon, pero dito ako sa indoor na may heater, +4, pero sa labas siguro baka 0, no? Kasi of course walang heater sa labas, no? Well, I'm just trying to also take a look dito sa isang brother na Korean Filipino, si Julius Manalo,
sinusubaybayan po natin ito na kanina or kahapon nga yung arrival ng mama niya from Korea. Full Korean speaking, language speaking yung mother niya. Tapos siya naman from 6 years old na panganak siya sa Korea, then at 6 years old napunta na sa papa niya dyan sa Manila. And since then wala na sa kanya yung Korean language niya. Parang yung mga anak ko rin na pinanganak sa Pilipinas, Tagalog, English, tapos pagdating dito sa Japan, back to sila grade 2. So ganun din, na grade 2, so mga 6 years old. And nung lumaki dito, kaya nawala na yung English nila. Forgotten na yung nawala na yung mother tongue nila. So, andun na sila sa Japanese. And just like Julius Manalo, hindi na rin siya nakakaintindi talaga ng Korean. So, he's trying to study Hanguk. And nagkita-kita sila, and maganda yung naaliw lang ako dun sa mga nila, yung meeting each other na second time after 31 years. Yung una, andun sila sa Korea, last 2024, late of 2024. Naging viral din yung pagkikita nila sa Korea. And then, ito naman kahapon, nagkita sila ulit ng mama niya. Nag-vacation na dyan sa Philippines. Second time nila ulit magkita-kita. Although, nagkaroon na sila ng online communication daily, but they're using mga apps ng online para may mga translation. Pero kaninang pinanood ko, raw video na talagang hindi magamit-gamit ni Julius yung apps sa translation niya. Kaya nakikinig na lang siya sa mama niya, tapos nagbabody language. Tapos yun nga, he tried to make use of kung paano niyan yung time na he'll be with his mother, and he and his family din na ma-enjoy nila yung pagkakaisa rin nila. I'm so happy na nagkaroon na sila ng ganong moment. And yeah, I'm close to the Koreans also. And I hope na sinimulan ko na rin mag-aral-aral ng Hangul noon na Korean language, pero nawala na. Diyan pa ako noon sa Philippines. Nawala na. Dito rin sa Japan, kahit na ilang taon na akong nag-aral din, pero wala na sa memory ko talagang hindi na nadideposit agad-agad na in 24, 48 hours, in 2 days, wala na. Hindi na ma-memorize na. Kakapakapa na naman sa Kaya dun ako sa online pa rin. I write it in English, ita-translate ng computer, papabasa ko sa anak ko. So, that's one thing. Ganun din kay Julius. Na na lang ako, napangising-isi ako ng yung mga pasalubong ng mama niya, yung mga hanbok, yung damit, Korean tradition ng mga damit, yung kimchi, ang lalaki-laki. Tapos sabi ko, alam kaya gamitin ni Julius itong mga damit na ito. Pati yung sombrero ng parang bishop. Pero really I was so inspired na makita ko yung ganun. Yung kay Basil din, napanood ko, bumalik yung father niya from Syria via France ata yun. Bumalik sa Manila, and ayun, very happy rin sila ulit na mag-ama, buong family, plus yung
pangalawang apo ni yung anong pangalan na nila, si Baba. Di pa niya nakita, and he was so happy to meet face to face talaga yung apo niya. So parang naging lang sa akin na yung dalawang stories doon ba na meeting each other ulit. Sabi ko, ang ganda palang na makita yung mga gani-ganitong pagtatagpo-tagpo na parang reunion, hindi lang parang, talagang reunion, and they can enjoy the time being with each other. No? Andun yung mga kapatid ko rin sa Davao, and last Christmas ata yun. Andun yung mga I think lahat ng mga kapatid ko andun na eh. Ako lang ang wala. Yung mga pamangkin kong galing Canada, and sino pa ba yun? Na? May taga-US din ata. New Zealand, na? Nag-vacation din. Na? And yun, baka nagtampo na sila na ako lang talaga ang hindi nakauwi sa reunion. But I'm sorry to say na talagang na medically, na physically, I am not that capable na magbiyahe-biyahe pa rin. So, eto lang. Gusto ko lang mag-update sa inyo ng mga ganito. About you, please take care of yourself. Take care of your health. Be prayerful and aligned to God. And have a principled way of life. No? By the way, isa na lang na gusto kong i-mention. Yung policy versus rights. Isa ito sa mga napanood ko kahapon na nag-away-away na yung isang may-ari ng famous restaurant at saka yung isang political leader, a family of a politician na nagkabanggaan na policy daw ng restaurant na huwag papasukin yung mga talaga, yung mga sikat na tao para hindi magiging magulo yung restaurant nila, na parang andun yung mga paparazzi na kung sino-sinong nagsasabotahe sa mga interview at nabubulabog na yung mga nila, customers nila. Ayun, gusto ng manager na matupad yung policy, pero yung client naman, yung customer nila, they want to stand with their right na wala naman daw silang kasalanan. They are also an ordinary citizen. Bakit hindi sila tutuloyin dun sa restaurant? Parang discrimination. So there was a debate or argumentation between the policy versus right. And I was just trying to reflect more kung saan talaga ang mas matimbang doon. Pero when I tried to take a look on more, may policy man ang isang company, pero yung right naman ng tao, dapat andun pa rin. So I think tama lang yung ng mga clients na nanindigan sila na they should not be discriminated not to enter the restaurant, have their dinner doon. Pero nagsorry man yung manager, but umalis na yung client, yung family, doon na lang sila sa ibang lugar kumain. At sabi ko, mahirap talaga rin kung may parang sikat ka, Kaya kailangan mo ring mag-humble down, para kang taong patago-tago, nagtatalukbong. Kaya malala ko tuloy yung si Inday Sara nung lumabas ng Philippines, and then naka-hoodie pa siya, na nakamas na, para lang hindi siya mapansin ng mga press, ng mga media, although she has the right na magkaroon naman ng weekend vacation, sa ibang bansa with her family.
So ganun rin lang, no? A little thing to think and share sa atin dito. Sige po, ito lamang po ang ating sunset moments, sharing and reflection sa araw na ito. Happy weekend po sa ating lahat. Bye-bye.